Ibinyahe na sa Camotes Island ng labi ng marami sa mga nasawi sa malagim na paglubog ng sinasakay nilang bangka sa Ormoc, Leyte. Kasama ang mga nakaligtas sa trahedya. May live report si Rafi Lima. Rafi. Ivan, ligtas na nakarating sa Camotes Islands ang mga survivors ng lumubog na MV Kim Nirvana B. Kasama na nga yung labi ng 45 pasahero nito. Kamakalawa pa dapat makakauwi ang mga survivors pero hindi natuloy yung biyahe matapos umatras yung marami sa mga pasahero dahil sa maalong lagay ng dagat. Kaya naman kahapon, sabay-sabay na silang ibinalik sa Camotes kasama nga yung mga nasawi. Mahigit 3 oras ding isinakay ang mga labi sa BRP Batangas ang search and rescue vessel ng Philippine Coast Guard. Kasama sa mga kabaong na ating nakita ay yung para sa mga bata. Naging madamdamin naman ang pamamaalam ng ilan sa mga kaanak na 5 araw lang ang nakakaraan ay narito sa pantalang ito at masayang inihatid yung kanilang mga mahal sa buhay. Pero ngayon nga, bangkay na yung ilan sa kanila na makakabalik sa Camotes. Ayon naman sa ilang survivor na ating nakausap, partikular na ang Amerikanong si Larry Drake, ay hindi siya sang-ayon sa murder complaint na isinampa ng mga pulis sa crew ng barko. Si Larry ay isa sa mga itinuturing na bayani sa naganap na trahedya matapos niyang iligtas ang 3 pasahero kasama na ang isang buntis at isang 11 taong gulang na bata. Ayon kay Larry na 2 buwan pa lang na nananirahan sa Camotes kasama ang Pilipinang asawa, ginawa ng crew ang lahat para mailigtas ang buhay ng mga pasahero. Kaya paano raw mangyayaring murder ang kaso? Sa kasong murder kasi isa sa mga criteria ay premeditated o planado ang pagpatay sa mga biktima. In my personal opinion, it's wrong. They did a good job. They really did. They tried to save people. I think it was just an accident. Everybody's saying it was overloaded. The captain did an illegal maneuver. But these people are saying all this stuff weren't on the boat. How can they tell, okay, I know what that boat did. You weren't on the boat. How do you know what that boat did? All the experts are coming out saying this is what happened. If you weren't on the boat, you don't know what happened. Samantala, isa sa ilalim umano ng Coast Guard sa stress test yung katig nitong bangka na narito ngayon sa pier ng Ormoc bilang bahagi pa rin ng isasagawang investigasyon sa nangyari. Isa kasi sa sinasabing posibleng dahilan ng pagtaob ng bangka ay ang pagkakabali ng katig nito habang ito ay paliko matapos umatras mula sa pantalan. Sa ngayon, ayon sa Coast Guard, 61 na yung bilang ng mga nasawi sa nangyaring trahedya. Gayunpaman, may isa tayong nakausap na survivor na hanggang ngayon ay nawawala pa yung kanyang asawa at anak. Kaya ayon sa Coast Guard, tuloy-tuloy ang kanilang gagawing search operation. Yan pa rin ang pinakalitas mula dito sa Ormoc. Ivan? Rafi, linawin ko lang, 61 yung patay. Ilan pa yung pinaghahanap, Rafi, sa ngayon, officially? Sa ngayon, base sa ating nakausap, Ivan, 2 yung hinahanap dahil yun yung ating nakausap. Hindi natin alam kung meron pang ilan sa mga survivors na hinahanap din yung kanilang mga kaanak. Pero sa latest na ating figure na nakuha, yung nakausap natin na sa BRP Batangas na nakauwi na sa Camotes, nawawala para yung 2 niyang kaanak. So at least 2 pa yung hinahanap. Ayon naman sa Coast Guard, inaasahang, sa kanilang experience, kapag tumagal na ng ganito ay maaaring lumutang na kapag ito'y nalubog yung mga bangkay. So inaasahan nila kung meron man, makikita pa nila ang labi ng mga ito, Ivan. Rafi Lima, maraming salamat.